Isang pagpalang araw nga po sa atin lahat. Ako nga po pala ulit si Chelsea Roque and this is 365 Daily Devotion. So ngayong araw nga po ay tatalakayin natin ay about sa Mika's Idol. Ayan, ang topic po natin ngayong araw ay about sa mixed religion. So ato po dati ngayong araw ay tagpal sa Judges chapter 17. Ayan, ang sabi po rito ay may isang lalaki na sa lupain maburol ng Ephraim na ang pangalan ay Micaias. Sinabi niya sa kanyang ina ang 1,100 pirasong pilak na kinuha sa iyo na kaya ka nagsimula nagsalita ng sumpa at sinalita mo rin sa aking mga paninig. Ang pilak ay nasa akin, kinuha ko at ngayon ay isa sa uli ko sa iyo. At sinabi na kanyang ina, ay papalain nawa ng Panginoon ng aking anak at sinauling niya ang 1,100 pirasong pilak sa kanyang ina. At sinabi ng kanyang ina, ang itinatalaga mula sa aking kamay ang pilak na ito sa Panginoon na ukol sa aking anak upang igawa ng isang larawang ininyo ang nangyari sa bakal. So ang unang katuroan ko na ngayong araw, syncretism is a name for the people of God. So ang syncretism daw isa ito na hamak na hindi ito totoo pananampalataya sa ating Panginoon, ngunit pinapakita ito upang ang mga tao ay mapakita sa kanila na mayroon pa dapat na ibang sambahin at hindi alam ng mga tao na mali pala ito sa kanilang paningin. So naiis na sila sila ay nabibihag ng ibang tao dahil nga akala nila ay mayroon pang ibang Panginoon na kailangan sambahin, at ang alam ng mga tao ay sumamba lang sila sa kung ano ang nakikita nila at hindi sa kung ano nga ba ang nakakatulong para sa kanila. So ang pangalan ng pasapitro ay idolatry leads to a downward spiral of corruption. If Jesus is not your Lord, corruption. So sinasabi rito na kapag may idolatry tayo na namumuno sa ating buhay, hindi ito totoong pananampalataya dahil nga magtutungo ito o maglilid ito sa isang corruption ng ating buhay, hindi sasagana ang ating buhay dahil nga tayo ay nananampalataya ng ibang Panginoon at hindi tayo naniniwala sa totoong Panginoon natin at ang Panginoon na iyon ay ang ating Panginoon sa Kristo. So kung si Jesus Christ kung hindi si Jesus Christ ang tinutukoy natin ng ating Panginoon, so ang buhay natin ay maglilid ng isang corruption dahil nga ibang Panginoon ang sinasamba natin o pinapananampalatayaan natin. So ang lasa po sa tigaturan ay a corrupt nation is destined for judgment. So ang corrupt nation daw, nakatadhana ito para i-judge ng ating Panginoon dahil nga sino nga ba tayo mga tao lamang kundi dapat hindi maging corrupt ang bansa natin o tayo mismo mga tao dahil nga alam dapat natin kung sino ang sinasamba natin at kanina tayo nananampalataya. Alam dapat natin kung sino ang ating Panginoon sa Kristo sa ating buhay nang sa gayon ay hindi mga corrupt ang ating buhay. Hindi lang po, dito po ako dito.